Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, 1 John chapter 4 verse 12. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Where is the love? Saan nga ba napunta yung pag-ibig? At sa panahon natin ngayon, siguro pagka pinag-usapan po ang pag-ibig, ang agad na papasok sa isipan ng tao ay yung tinatawag na sensual love. Yung sexual attraction. Yung pag-ibig na umiiral sa mag-boyfriend, sa mag-asawa, at sa mga relationships na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. Pero alam niyo po, nalalakdawan natin yung pag-ibig ng Diyos, wherein doon natin madidiskubre na tayong mga tao, mas mararanasan pala natin ang Diyos sa ating buhay, magiging kumpleto tayo, mabubuo tayo, at higit sa lahat, mas mai-experience natin yung tunay na purpose natin sa buhay. Kung taglay-taglay pala natin yung pag-ibig ng Diyos. At ang sabi ng Biblia sa talatang binasa natin, wala pang taong nakakakita sa Diyos. Pero kung ikaw ay namumuhay ng may pag-ibig, mararanasan mo siya. At magiging ganap sa iyong buhay yung kanyang pag-ibig. Kaya nga po kung ako'y tatanungin po ninyo, dapat sana ay unahin ng tao na maunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Saka na lamang po yung pag-ibig natin sa ating mga minamahal or sa ating kapwa. Kasi mas madali pong magmahal sa ating kapwa kung unawa natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ito po yung resulta niyan. Sa ating pag-aaral, bagamat sasabihin ng iba, Pastor, parang napakahirap. Tingnan po ninyo yung pwedeng maging outcome ng inyong buhay kung kayo'y mamumuhay ng may pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 3 verses 21 hanggang 23, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask. So ibig sabihin, kapag ang isang tao pala ay namumuhay ng may pag-ibig, sa harap ng Diyos ay makakaranas siya itong tinatawag na confidence. Kumbaga mai-experience niya yung fullness ng inilaan sa kanya ng Diyos, sa kanyang buhay. At tatanggap siya mula sa Diyos anuman yung kanyang hingiin. Siguro, isipin ng iba, Pastor, parang imposible yan. Nangyari na ba yan? Nangyari na po at recorded po yan sa Book of Acts chapter 4 verses 32 hanggang 34. Ang sabi dyan, all the believers were one in heart and mind. They shared everything they had, and with great power the apostles testified. Much grace was upon them all, and there were no needy persons among them. Yun ang naging resulta, nung namuhay sila ng may pag-ibig, yung early church, sabi diyan, pinagsama-sama nila yung kanilang mga ari-arian, kaya walang nagkukulang. Naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos, at yung biyaya ng Diyos, evident sa buhay nila. Walang nagkukulang. So, totoo po, yung sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 12, kung magagawa natin ito, mararanasan natin yung pinangako ng Diyos sa atin. Kaya lang, ito pong nakakalungkot. Napalitan ng pag-ibig Napalitan ng selfishness and greed. Masyado na pong makasarili ang tao ngayon. Sakim, kaya ang gulo-gulo po ng buhay ng tao. Napalitan ng sensual or sexual attraction. Kaya maraming relationship nagfe-fail. Kasi akala nila, ang pag-ibig is about emotions and feelings. At higit sa lahat, umiiral yung pride, yung pagmamalaki, na kung saan ang diablo'y tuwang-tuwa dahil maraming tao napapahamak dahil dito. Ngayon, anong naging resulta niyan? Broken marriages, maraming pamilyang nasisira, merong inequality sa society, sa ating gobyerno, merong disorder, at even sa simbahan, yun ang nakakalungkot. Kasi
hindi talaga nakikita ng marami yung kahalagahan ng totoong pag-ibig. Kaya, follow the way of love. Yun po ang suggestion ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Alam niyo po, ang importante dyan, dapat mag-umpisa po sa ating mga Kristiyano sa body of Christ bago natin ipalaganap sa mundo. Ano po? At alam niyo po, may ilang basic suggestions po ako na pwede natin gawin. Unang-una, be a person of love as a true believer of Christ. Ipamuhay mo ito, kapatid, bilang Kristiyano. Ano po? At mag-reach out tayo sa ating pamilya. Doon magandang mag-practice tayo. Ano po? Sa ating munang pamilya. Ano po? Pangatlo, i-promote natin love and unity, pagkakaisa sa tahanan, sa workplace, sa ating society na ginagalawan, even in the church. Ano po? Mahalaga po ito sa church. At dapat po makitaan tayo ng pagmamahalan, pagkakaisa. At huwag lang natin ipipreach yung love. Kailangan po love in action. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Ang dami naming natutunan today. Nakakalungkot po na nawala talaga ang pag-ibig sa puso ng maraming tao. Pero salamat at pinaalalahanan mo kami na iyong mga anak, na ipamuhay pa rin ang pag-ibig. At dapat sa amin magsimula ito at may palaghanap namin sa aming pamilya, sa aming society, sa aming simbahan, maging sa aming bansa. Naniniwala kami makapangyarihan ang pag-ibig. At kung mararanasan ng maraming tao ito, magaganap yung totoong pagbabago. Mas makikilala kanila, Lord, mas mararanasan kanila, Lord, at mas magiging kumpleto ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Yan po aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.